Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa 15 ampere na breaker, kung ilang ilaw ang kayang pailawin ng 15 ampere natin na breaker. Yun ang isi-share ko sa inyo ngayon. Ngayon, umpisahan na natin ang diagram. Ito yung MCB natin guys, or magnetic circuit breaker natin. Is equals 15 ampere. Tapos, ang wire na gagamitin natin ito ay number 14 American wire gauge, no? AWG. Tapos, kung i-convert natin to sa mm, ito ay 2.0 mm squared. Tingnan nyo na lang sa chart guys. Ganun siya, no? Ang MCB natin, ang magnetic circuit breaker natin ay 15 amps. Ang wire na pwede niyang gamitin ay number 14 American wire gauge. Kung i-convert natin sa mm, that is 2.0 mm. Ngayon, itong 15 ampere natin, i-convert natin to sa watts. Sa Philippine Electrical Code guys, hindi talaga natin dapat gamitin na accurate na 100%. Ang kaya lang natin gamitin is 80% lang. 80% lang sa 15 ampere natin. So kung i-times natin yan, 15 amps times 0.8. 0.8 is equals 12 ampere lang. 12 ampere lang ang dapat nating gamitin. Ngayon, itong 12 ampere natin, i-convert natin to sa watts. Ngayon, computing natin guys, ang P is equals to watts, no? P volt times ampere. Ganun ang given niya. Tignan nyo na lang sa Ohm's law calculation. Itong P natin ay ito yung watts equals, ang volts natin is 230 volts times ang ampere natin is 12 amps. 12 amps. So equals 2,760 watts ito. 2,760 watts ang kayang dalhin ng 12 ampere natin. So ngayon, compute natin ang 2,760 watts divided by, halimbawa kung ang gagamitin nating ilaw ay 100 watts is equals 27 pieces. 27 pieces ang kaya nating pailawin pag 100 watts ang ating gagamitin. Sa 12 ampere ito guys. Ngayon, i-try naman natin sa 75 watts. 2,760 watts divided by 75 watts is equals 36 pieces na ilaw na kaya niyang pailawin pag 75 watts ang ating gagamitin. 36 pieces ang kaya niyang pailawin. Ngayon, i-try naman natin pag 50 watts. So, 2,760 watts divided by 50 watts is equals 55 pieces. 55 pieces.
Pag gumamit tayo ng 50 watts, 55 pieces ang kaya niyang pailawin. Ngayon, itry naman natin sa 25 watts. 2,760 watts divided by 25 watts is equals 110 pieces. Pag 25 watts ang gagamitin nating ilaw, ang kaya niyang pailawin ay 110 pieces. Ngayon, ilagay naman natin sa 10 watts. 2,760 watts divided by 10 watts is equals 276 pieces. Pag 10 watts ang gagamitin natin guys, ang kaya niyang pailawin ay 276 pieces. Ngayon, itry naman natin sa 5 watts. 2,760 watts divided by 5 watts equals 552 pieces. Pag 5 watts ang gagamitin natin guys, ang kaya niyang pailawin ay 552 pieces. Sa 12 ampere natin yan. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-convert natin. Halimbawa, itong 100 ay 10 pieces ang ikabit natin. Sa 75 naman, 10 pieces. Sa 50 naman, 10 pieces. Sa 25, 10 pieces. Sa 10 naman, 10 pieces. Sa 5 naman is 10 pieces. 100 watts times 10 pieces equals 1,000 watts, no? Or 1K, 1,000 watts. Tapos sa 75 watts naman, times natin sa 10 pieces is equals 750 watts. Ngayon sa 50 watts naman, times 10 pieces is equals 500 watts. Sa 25 naman, 25 watts times 10 pieces is equals 250 watts. 250 watts. Sa 10 naman, times 10 pieces is equals 100 watts. Sa 5 watts naman, times 10 pieces is equals 50 watts. Kung isolve natin to, 1,000 plus 750 plus 500 plus 250 plus 100 plus 50 is equals 2,650 watts. So ito lahat-lahat guys ay 2,650 watts lang. Ang ilaw natin ay 50 pieces na ilaw. 50 pieces. Ngayon, i-minus natin sa 2,760. 2,760 watts minus 2,650 watts. So, mayroon tayong 110 watts na naiwan. So, mayroon pa tayong available na 110 watts. Ito guys ay sa 12 amps natin, no?
12 amps natin. Ngayon, short to preview lang, no? Ang MCB na ginamit natin ay 15 ampere. Ang wire na capacity niya na gagamitin ay 14 American wire gauge. Kung i-convert natin sa mm, ay 2.0 mm squared. Sa Philippine Electrical Code, gumagamit lang tayo ng 80%. So, 15 amps times 0.8 is equals 12 ampere lang. 12 amps lang. Ngayon, gumamit tayo ng Ohm's law calculation. Ang P natin is watts. Volt times I ang ampere. Ngayon, watts equals 230 times 12 ampere is equals 2,760 watts. Ngayon, kung gumamit tayo ng 100 watts na ilaw, kaya niyang pailawin ay 27 pieces. I-divide lang natin sa 2,760 watts divided by 100 watts ay 27 pieces. Pag 75 watts naman, ang gagamitin natin, ang kaya niyang pailawin ay 36 pieces na ilaw. I-divide lang natin sa 2,760 watts divided by 75 is equals 36 pieces. Ngayon, kung 50 watts naman, ang kaya niyang pailawin ay 55 pieces na ilaw. Kung sa 25 watts naman ay 110 pieces na ilaw. Kung sa 10 watts naman ay 276 pieces na ilaw. Sa 5 watts naman ay 552 pieces na ilaw. Ngayon, kung i-mix natin guys, halimbawa ngayon, ang 100 watts, gumamit tayo ng 10 pieces is equals 1,000 watts. I-times natin. Sa 75 watts naman, gumamit tayo ng 10 pieces ay 750 watts. Sa 50 watts naman, gumamit tayo ng 10 pieces is equals, i-times natin, 500 watts. Sa 25 watts naman, times 10 pieces is 250 watts. Sa 10 naman, times 10 pieces is equals 100 watts. Sa 5 watts naman, times 10 pieces is 50 watts. Kung i-plus natin yan lahat, kung compute natin to lahat, lumalabas 2,650 watts lahat. Ngayon, ang 12 amps natin ay kayang gamitin ang 2,760 watts, i-minus natin sa 2,650 watts. Mayroon pa tayong available na 110 watts. So, ang lahat-lahat na ito na kinonvert natin ay 50 pieces lang lahat na ilaw na nakabit natin. Gusto ko lang linawin guys, ito pala ay 60 pieces na ilaw ang pwede nating magamit. Pasensya na po kayo, medyo nalito lang po ako doon. So mayroon pa tayong additional na 110 watts. Ganon ang computation guys pag gumamit tayo ng 15 ampere na circuit breaker. Ang load allowed lang niya ay 12 amps. Yun kasi ang sa electrical code dapat 80% lang ang gagamitin. Sana guys, nakatulong ito sa mga baguhan kung paano mag-compute sa 15 ampere kung ilang ilaw ang kaya niyang pailawin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe, paki-press na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.